Hi guys! Welcome back to my channel. So today, pag-uusapan natin, as you can see from the title of this video, ang aking weight loss journey. Yes! So, but before I forget, kailangan ko mag-disclaimer. I'm gonna put it out there. I am not a doctor, nor a nurse, or a nutritionist whatsoever. I'm a housewife with 2 kids, okay? So, kung ano man yung ginawa ko, naging effective siya sa akin and wala naman naging masamang effect sa akin. So, kung gusto niyo i-follow, it's up to you guys. So, I'm not saying na gawin niyo din yung ginawa ko, okay? So, ako magkikwento lang ako kung ano mga pinagdaanan ko. So, first of all, a little backstory. Way back ng mga kabataan ko, teenage years, or talagang yung kabataan ko, ako talaga sobrang lampayatot talaga. As in, yung mama ko walang tigil kakabigay sa akin, kakatry na iba-ibang vitamins para tumaba. Kasi ang payat ko dati, mukhang malnourished, ang sagwa. So, mga siguro bandang mga college na ko na feel na parang okay na yung katawan ko, medyo proportionate na siya. So, college, up to nagtrabaho, hanggang sa nakarating dito, hanggang sa nagkaanak. Siyempre, nung nabuntis ako, parang dun ko lang na-experience tumaba, as in, bumigat ng todo-todo. So, nanganak ako sa firstborn ko, who is now 4 years old, si Zeb. So, 4 years old na siya. Nanganak ako sa kanya. Siyempre, first time mom, stress, lack of sleep, plus breastfeeding and all. Parang ang bilis kong bumalik sa dating katawan. Ang payat ko talaga. I'm gonna search for that photo. Meron akong pinost na picture dati, parang side-by-side picture na. Meron akong picture na parang 2 or 3 years before pa ako manganak, or 2 or 3 years pa bago pa ako nagbuntis. Mag-boyfriend pa lang yata kami noon ni Vince. Meron akong suot na outfit. Kasi dun sa picture na yon, pareho yung outfit na suot ko. Isa yung parang 3 years ago, and isa yung parang ilang months old na si Zeb. And mas payat pa ako doon sa picture na yon. Grabe, parang ang payat ko doon. Hindi naman grabe, pero kung titignan mo, mas payat ako doon sa picture na yon na nanganak na ako and everything. So, sabi ko, parang I was so confident na with the second baby, who is Zach, na 2 years plus na ngayon, magti-3 siya sa September. Parang I was so confident na after ko sa second baby, mabilis lang din akong papayat and everything. So, I was wrong. Kasi, and to think pa na mas matagal nag-breastfeed sa akin si Zach. Kasi diba sabi nila pag breastfeeding din, mabilis pumayat, ganyan. So, nung time na nagbe-breastfeed ako, malakas akong kumain kasi lagi akong may reason. Okay lang kumain kasi nga, nagbe-breastfeed ako makukuha din yan lahat-lahat. So, after ko, nung winin ko na si Zach from breastfeeding, which is magta-turn 1 year na on this June, mag-iisang taon na siyang na-win. Nung inano ko siya, nung winin off ko siya from breastfeeding, yung kain ko, hindi nagbago. Ganun pa din. Ang lakas ko pa din kumain. So, yun ang feeling ko, nag-snowball effect na umabot ako sa, ang laki ko na, ang taba ko na talaga. One thing din na nakapagpataba sa akin is yung mga nighttime snackings ko. Kasi, as you know, nag-vlog ako. And ang routine ko kasi, sa gabi, pagtulog ng mga anak ko, nag-i-edit ako ng vlog. And pagtapos ko na siyang i-edit, syempre, isi-save pa yan. Hintay ko pang mag-export. Manonood ako ng other vlogs, or mag-binge watch ako ng mga series. And syempre, masarap kumain ng chicha habang nagsiseries. So, diba? Pag nanonood ng mga ano. So, yun yung feeling ko nakalaki sa akin. Especially dito sa may bandang waist area. So, yun ang isa sa mga reason kung ba't ako lumaki. So, ano yung naging sa akin, naging wake-up call. Na-post ko din to sa Instagram before. Ang naging wake-up call ko kasi kung bakit ako nag-start with all this weight loss journey. Kasi, I think that was bandang mga November. Siguro, mga bandang November yon. Lang ako, paikot-ikot sa mall, ganyan. Tapos, napadaan ako ng Miniso. And then sa Miniso, meron silang weighing scale, yung digital, yung digital. So, tumungtong ako. Pag tumungtong ko, bago pa ako tumungtong, tinanggal ko yung chinelas ko, yung shoulder bag ko, sinabit ko. Kasi, syempre, mabigat yung shoulder bag. May camera, may wallet, may cellphone, ganyan. So, sabi ko, kailangan tanggalin yan. So, as in, ako lang.
Pagtungtong ko, 57 kg. Sabi ko, totoo ba to? Parang feeling ko sira siguro tong display set nila, no? In denial talaga ako kasi hindi ako makapaniwala na 57 kg ako. Eh, the heaviest I got nung pregnant ako was, I believe, 60, 62, mga ganun. Siguro 64. Yun na yung max. Hindi ko matandaan yung exact number. Alam ko, umabot ako ng 60. Pero sabi ko, 57 for not being pregnant is not acceptable. So, talagang hindi to pwede. Wake up call yun sa akin. So, sabi ko, I have to do something about this. And yun, nung meron akong listahan dito ng mga pinagagawa ko, I try to backtrack yung mga post ko sa Instagram, sa Facebook, ganyan. So, ang naalala ko, is December 4 is when I started intermittent fasting. Si isang viewer, Edgy8, yung username, hello sis, salamat sa pag-recommend nito. Siya yung nag-mention sa comment section. By the time na to, wala akong anything na idea about intermittent fasting. Hindi ko alam na sikat pala to. Hindi ko pa alam na may ganto-ganto pala nagaganap. And nung ni-research ko, nung minention niya kasi yun, that night din, talagang todo research ako, talagang pinagpuyatan ko, nanood ako ng videos, ganyan-ganyan, about this. And sabi ko, ay, kaya ko to, Beth. Carry to sa akin, wala lang to sa akin. Kasi intermittent fasting, brief background sa mga hindi po familiar, is yung pinaka-common or pinaka-sikat na method is yung 16-8. So, 16-hour fast and 8 hours of eating. So, and yung timing na sikat na pina-follow is yung 12 o'clock ng noon, yun yung first kain mo, and yung 8 o'clock is yung pinaka-last. So, from 8 up to 12 o'clock the next day, wala nang kain anything whatsoever except water or black coffee. Eh, hindi mo nang black coffee, so tubig lang. So, sabi ko, carry to sa akin kasi parang ganito na rin naman yung lifestyle ko even before nung nag-aaral pa ako, nung estudyante pa ako. I don't eat breakfast. Sa totoo lang, mas gusto kong matulog kaysa mag-breakfast. I-extend ko na lang yung tulog ko kaysa gumising ng maaga para lang kumain. So, ayun. And even nung nagtrabaho na ako, shifting naman yung work ko, call center. And pagdating ko rin dito sa Singapore, shifting din yung trabaho. Kaya sabi ko, mas gugustuhin ko na lang i-follow or i-try yung intermittent fasting kasi nga, parang mas suwak siya sa lifestyle ko. So, naging, lang naman sa akin, naging challenge lang naman sa akin is yung eliminating yung aking mga midnight snacking. But, the rest was okay. Hindi ako masyado nagpigil sa kain kasi nga parang you have 16 hours naman in between the, yung last kain mo. But, even though na meron kang 8-hour window, syempre ako naman, hindi ko naman siya inaabuso. So, I still eat properly as much as possible. If you watch my vlogs naman, pinapakita ko most of the time ano yung kinakain ko. And yun, one thing din nga pala is I tried to eliminate rice na rin sa aking diet kasi ang lakas talaga makapagpataba ng rice because of the carbohydrates ba? Hindi ko masyado alam yung mga science behind that, pero yun, yung rice, madalang na lang ako magkanin ngayon kasi like for example, pinakain ko yung dalawa tas hindi nila naubos yung kanin. So, syempre, imbes na itapon ko, kainin ko, diba? So, kaya controlled lang din ako kumuha ng kanin kasi ayoko na I end up eating lagi yung mga tira nila. So, as much as possible, kukuha lang ako ng sakto. Mas okay na yung kukulangin ako kasi madaling kumuha ulit. Kaysa sobra-sobra yung kuha ko, tas in the end, ako din kakain. So, yun. Tapos, and I also try na at least sa one meal ko, meron akong gulay. So, kasi importante talaga yung gulay. Parang kahit ang dami kong kinain. Kanyari, minsan kasi, lunch ko, salad, dinner ko, salad. Kahit na ang dami mong kinain, you feel so full. Pero yung tiyan ko, hindi siya bloated. Kung pagkumpara mo pagka nagkumain ako ng kanin, sobrang bloated yung tiyan ko. Pero pag yung salad, kahit na ang laking serving, parang ganun pa din siya as is. Kung ano yung itsura niya bago ako nag-start kumain. So, pero you feel really full kasi, di ba, with all the fibers and everything sa vegetables. So, yun. Medyo mahal nga lang na mag-salad everyday, lalo na kung salad na bibili mo from outside, medyo mahal siya. And
Yung homemade salad naman, in a way, mahal din kasi dami mong bibiling ingredients para maging masarap yung salad mo. So, minsan, tsaga-tsaga na lang, as in gulay lang, tsaka dressing ginagawa ko. Pero yun nga, ang boring. Pero, nisip ko na lang para sa health ko to, kain ng gulay. Pero, hindi ko sinasabi na parang 100% sobrang I eat clean kasi nandiyan pa rin yung paminsan-minsan McDo. Lalo na kung meron kayong dalawang batang anak. Syempre, 'di ba? Minsan mag-aaya sa McDo, minsan pagbibigyan mo din. So, mapapakain din ako sa McDo. So, pag nagma-McDo, I try to choose yung healthier version. Like, ngayon meron silang salmon burger. So, yun, magsa-salmon burger ako. Or, what else? Yung dati meron silang fish, yun yung gin-order ko. So, yeah. So, hindi pa rin ako 100% sobrang clean eating, pero and I don't think I can be like 100% super clean eating kasi I still love, you know, yung mga comfort foods, pizza, burgers, and french fries, and all, ice cream, cake, yan. Pero, I try to, na lang talaga, i-lessen as much as possible. Lalo yung mga junk foods, yung mga chichirya. What else? So, yun. And then, after that, nung mga bandang January, nung December kasi medyo naging lax muna ako sa sarili ko kasi nga alam kong dadaan yung Pasko, bagong taon, maraming kainan yon. So, hindi ko masyado inistrictuhan yung sarili ko. Tapos, bandang January is when I started working out naman. So, nakita ko lang to sa Facebook. Sabi ko, might as well, you know, start working out. Nagda-diet ka na rin naman. Or, yun, nag-intermittent fasting na ako. Sabayan ko na ng workout para mas maging effective, diba? So, meron lang ako dati fina-follow ng workout sa Pop Sugar yun. Nakita ko lang yata sa feed ko. I'm gonna link here sa kung ano yung specific na na yun yung finalo ko, parang paulit-ulit. Tapos after a while, syempre magkasawa ka. And after a while, feeling mo na wala lang siyang challenge kasi parang madali na lang para sa'yo kasi nga paulit-ulit mo na ginagawa. So, thankful na nakita ko din sa vlog ni Sis Debbie Santos yung HasFit na channel kasi ang dami nilang magagandang workout doon and everything. But I'll go into that later on kasi nilsunod ko dito on January 22nd is when I started running naman. So, nung first week ko, nag-everyday run ako. Kasi nung January, nagtinarget ko na gusto ko by May, makatakbo ako or makasali ako sa 5K marathon. Hindi naman siguro marathon yung 5K, no? Basta gusto ko sumali sa 5K. And that time, wala pa akong idea gano'ng kalayo ang 5K. Hindi ko nga alam gano'ng kalayo 100 km. Hindi ko nga alam gano'ng kalayo yung 1 kilometer, ganyan. Ang hirap imaginein, di ba? Yung susukatin mo yung layo. So, anyway, nung time na yun, feeling ko 5K, ang hirap na nun, ang hirap-hirap na nun, hindi ko kaya yun. Pero, i-goal ko, isa-set ko yan. So, sabi ko, by May, kailangan makatakbo ka ng 5K. So, noong January na yun, sobrang parang motivated, sobrang pumped up ako. Sabi ko, sige, so, inaraw-araw ko, takbo. Nung time na yun, kung babalikan ko yung mga Instagram post ko noon, 2 kilometers, 2.4, 2.7, 2.3, ganyan. Tapos, naka 4 kilometers lang ako, bandang na siya, April na ata. Na parang proud na proud ako sa sarili ko nun. Naka 4 kilometers ako. But anyway, so yun. So, nag-start akong tumakbo. Pero, so, sabi ko no first week, araw-araw. Tapos, parang medyo, nalesen. Pero, tumatakbo pa rin ako. At least, siguro once a week, tumatakbo ako. Kasi sabi ko, parang magandang exercise. Kasi nga gusto ko yung goal na yun. Gusto kong i-achieve yung goal ko. And then, sunod ko dito, March 8 is when I started drinking, apple cider vinegar. Kasi napanood ko na maraming benefits. I think alam nyo naman din lahat, no? Na maraming magandang benefits sa katawan yung apple cider vinegar. And sa pag-lose weight, nakakatulong siya kasi i-increase niya daw yung metabolism. Tapos nare-reduce niya yung water retention, tapos na-lower din yung cholesterol. So, yun yung mga naalala ko na napanood kong nagagawa ng ACV. But I'm sure there are lots of things pa na magagandang benefits. Pero yun, sabi ko, might as well try it. So,
matagal ko na talagang gustong i-try yung ACV kaso nagdadalawang isip ako dahil sa amoy. Alam ko hindi masarap kasi alam ko amoy suka, ganyan. Pero after a while, parang nasanay na lang, parang wala na lang din. Water and ano na lang, ACV, wala akong hinahalong honey or whatsoever. Kasi yung honey, may dagdag din. Kasi yun yung issue ko nun kasi, di ba nag-intermittent fasting ako. Ang naging routine ko kasi pagka gising ko, inom akong ACV and then workout. Or minsan na una workout and then ACV. So sabi ko, pag nilagyan ko ng honey, yung ACV ko, mabibreak yung fast ko dun sa fasting ko. So, kasi kung ACV and water, walang problema, okay lang. Hindi mabibreak yung fast kasi walang calories yun. So, yun. And then, yun. So, mga first few weeks nung nag-start ako doon mag-inom ng ACV, morning lang. Tapos, after nun, sabi ko, nabasa ko din na mas okay siya twice a day. So, parang after 1 or 2 weeks, ginawa ko na siyang twice a day, morning and night time. So, mga 30 minutes, 1 hour before matulog, ganun. Kasi, sinusuppress niya din yung appetite. So, nakakatulong yun para malesen yung cravings ko na mag-chichirya or mag-snacking sa gabi. So, yun. And then, yun, bandang April na when I got serious into running na parang siguro twice a week na ako tumatakbo. Gumigising na ako ng maaga, like 7 o'clock para tumakbo. Pag off yung asawa ko, take advantage ko, tumatakbo ako sa umaga, ganyan. Tapos pabalik dito, yun, asikasuhin naman si Zé para papasok, ganyan. So, doon ako naging serious kasi April yun and may target ako na 5K on May. And then, ayun nga, last May 13, nung Mother's Day lang, I did not meet my target kasi dinoble ko yung target ko. So, naggulang ko ng 5K and I did 10K last May 13. That was my first ever race. Kasi, ano siya, competitive siya. Hindi lang siya parang fun run, ganun. So, nung sinign up ko yung sarili ko, siguro mga 2 weeks na lang yun. 2.5 weeks na lang. Nung nag-sign up ako dun sa race na yun. So, talagang sabi ko, kailangan ko i-train yung sarili ko. And, with that, nakalimutan ko i-mention, April 4, nung nag-start ako mag-follow ng HasFit program. Yung HasFit kasi, nasinasabi ko kanina, meron silang YouTube channel. Meron din silang app, which is a free app. And then, sa app nila, may mga programs ka na pwede mong piliin. Pwedeng beginner workout program, merong abs, merong pang-athlete, merong pang-weight gaining, ganun. Pero yung iba kasi, may bayad. Yung iba, free. So, yung fina-follow ko, syempre, dun ako sa free. So, April 4 is a 30-day program. Dalawang programs yung finalo ko. Isang beginner foundation, ang tawag sa kanya, beginner workout foundation program. Tsaka isang abs workout, 30-day ab challenge, something like that. Kasi, yung sa beginner, parang more on weight and strength training yung nandun. Which is, buti na lang, ginawa ko kasi kailangan pala yun kung gusto kong tumakbo. Yung running, hindi lang basta-basta tatakbo ka lang ng tatakbo. Kailangan meron ka ring strength and weight training. So, buti na lang, nag-timing lang din na naggagawa ko ng ganun. Kasi, malaking tulong yun para sa stamina mo, para makatakbo ka ng matagal and malayo. Anyway, so yun. Yung dalawang programs na finalo ko, which is natapos ko na no May 4 kasi 30 days lang to. And ngayon, nagpo-follow ulit ako ng bagong, meron ulit silang bagong pinost na foundation beginner workout pa din. Tapos, inuulit ko ulit yung 30 days ab challenge. And at the same time, nag-download ulit ako ng bago yung Freeletics na mention ko to sa vlog few days back. Kasi nakikita ko sa sa YouTube yung parang mga transformation videos na using Freeletics kasi merong free, merong may bayad. Kung gusto mo parang meron kang personal coach. So yung may bayad, yung may personal coach ka nga. So ako ginagawa ko lang yung free and grabe din talaga yung pawis ko noon, sobra. So, speaking of, supposedly may workout ako today pero hindi ako napag-workout. So, kailangan kong bumawi bukas lahat ng workout. So, yeah. So, like what I said, when I started last November, nung nagtimbang ako sa Miniso, at 57 kg, as of the moment, naglalaro na lang yung weight ko, between 48 to 49. Nagbasa below 50 na ako, so I'm so happy. Actually, kung i-compara dun sa mga ibang nakikita ko sa YouTube na parang sinasabi na
I lost 8 kg in 2 weeks doing intermittent fasting. Ang dami kong nakikitang video sa YouTube na through intermittent fasting, ang bilis nila nag-lose ng weight. Sa akin, parang considered ko na ang tagal kasi parang nag-start ako December, tas ano na ngayon. Mga bandang last month yata nung medyo, ano ngayon, May? Mga late last month, nung nakita ko na nagbumaba yung weight ko ng below 50. So, medyo matagal, pero sa akin okay na yun kasi kesa naman yung biglang bagsak, tapos parang kakain, tapos ayoko yung ganun-ganun na weight. So, okay na sa akin na parang slowly but surely. Tapos, I'm just gonna try to maintain yung weight ko. Kasi, nag-check din ako nung sa BMI, yung tinatawag na parang ano yung ideal weight mo yung proportionate sa height and kung ano ka, babae, lalaki, ganun. So, mga naglalaro lang din sa ganun, 48 to 50 kilos, yung parang tamang weight for me. So, I'm happy with my weight. Kaya gusto ko ngayon is lang, mas maging healthy, mas maging fitter, maging ang konting muscles pa para, maging mas malakas. So, yun. Dati, nagtanong ako sa vlogs ko before kasi kung meron kayong questions about anything about this to sa weight loss, wala naman nagtanong. So, meron lang akong isang tanong na to way back pa. April 25 pa siya nagtanong, si Sis. I'm not sure kung ano yung kanyang name, pero yung username is CCLove81. Sabi niya, Sis, ano nag-motivate sa'yo maging healthy this year? Yun. Sabi niya, ano nag-motivate sa akin? Yun nga, nung nakita ko yung weight ko na 57 kilos, hindi na siya makatarungan. Yun yung nag-motivate sa akin kasi sabi ko, that's considered overweight na ako. Kung i-consider mo yung height ko, hindi na yun tama sa akin. So, sabi ko, para din sa mga anak ko, syempre, diba? We need to be healthy. Gusto nating tumanda ng matagal or maabutan pa natin yung mga apo ng mga anak natin. So, sabi ko, I need to do something about this. Hindi lang sa weight. Talaga, overall health. Kaya nga sabi ko, with nutrition also, yung eating habits, kinailangan ko na rin baguhin. Sleeping habits, kinailangan ko na rin baguhin. Kasi last time talaga, ang bedtime ko is 3 AM. Parang 2 AM maaga pa sa akin yun. Kasi nga, alam niyo yung me time for mommies, diba? Alam naman natin sa mga nanay, pag kung kailan tulog na yung mga anak natin, doon lang tayo nagkaka-me time talaga. So, talagang tinake advantage ko yun before na pagtulog nila, doon ako nanonood, nag-i-edit, lahat-lahat ng gusto kong gawin. Tapos, yung dati pa, yung masipag ako gumawa ng mga materials for mga activities ni Zeb, ganyan, doon ko siya ginagawa. Ngayon, yun, kaya hindi din kami nakapag-activities kasi maaga na rin ako nakakatulog ngayon. Parang, ang ginugol ko, 12 o'clock, dapat tulog na ako. At least, maka 8 hours of sleep ako. Yun. And actually, recently nga, more than 8 hours pa kasi nasasabayan ko na rin sila ng tulog. Pag pinapatulog namin sila 10:30, before 11, tulog na rin ako. Tapos gising ko na mga 9. Yun, sa sarap ng tulog, diba? Kasi yung pagpupuyat din, nakakataba din pala yun. So, sabi ko, sayang yung mga ginagawa kong exercise, sayang ginagawa kong intermittent fasting kung magpupuyat ako. So, yan. Ang sakit na ng lalamunan ko. Yun lang naman yung question sa akin. And, kung sa yung weight, kasi sinabi ko na pala yung weight, and then last time, nag-measure ako, diba, in front of the camera. Pero nung nag-measure ako nun, that was night time, which is mali. Dapat pag nag-measure pala, is in the morning, pag after mo magwiwi or magpupupo ka ganyan, then you take your measurements. Pero ngayon kasi gabi na, hindi na rin tama na mag 8:30 na, hindi na rin tama na mag-measure ako. Pero based on my last measurements, ilalagay ko na lang yung mga measurements ko dati. Over here, ano yung waist ko, ano yung sa may bandang, 'di ba? Papakita ko sa inyo later. Yung mga inano ko, yung mga miniature ko last time is, ngayon na nga. Okay, so yung miniature ko last time was this waist, yung kung nasaan yung kurba. Tapos miniature ko rin last time is this one, yung kung nasaan yung pusod, kasi ito yung parang pinaka-bulging sa akin last time. So, based on my last measurement,
this part is already 29. Best. Bumaba na tayo ng 30. So, nasa 29 na to. And this part is nasa mga 30. I can't remember. Ilalagay ko mamaya dyan sa ano na yan. And for comparison, mag-show ako ng comparison picture. Nagsuot ko tong exact same outfit just last January? March. Last March 11, I was wearing this exact same outfit. And ang taba ko pa doon. Papakita ko sa inyo. Wait. So, yun guys, yun ang aking naging journey from December up to today. And continuous journey yan kasi syempre, hindi dahil na-meet ko na yung aking goal or yung body, yung weight na gusto ko is ititigil na natin kasi ang ano naman natin ngayon dyan is how to maintain it. So, yeah, I hope na-inspire kayo, na-motivate kayo. And, yeah, kung gusto nyo magbawas ng timbang for whatever reason, maybe it because of health or physical, you know, aesthetics nyo, ganyan. So, do it now hanggat may oras pa. But, again, before you do it, consult your doctor, consult your physicians, or whoever you want to consult. Don't just take my word for it kasi baka, di ba, may mga specific diseases, kung may heart condition or kung ano-ano pang sakit na hindi basta-basta pwede mag-exercise. So, yun, just take that into consideration. But anyways, I hope you enjoyed this video and kung meron pa kayong iba pang suggestions, kung meron kayo mga stories to tell, leave them down below para ma-encourage din yung iba. So, yeah. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. I'll see you guys on my next one. Bye! Don't forget to subscribe to this channel and Zevin Zach's channel. Isabay ko na rin yung channel ng mga anak ko. Okay, bye guys! You better run, run, run before I decide that you are mine. Stars will collide. You better run, run, run. Nowhere to run but to me. Somehow I don't get the picture. Don't